Sa totoo lang, hindi ko talaga inaakala na darating ang araw. Nasasali ako sa isang endurance ride. Isa ako sa mga taong ayaw na ayaw sa endurance. Bakit? Kasi sa isip ko, ikaw na nga ang mapapagod, ikaw pa ang gagastos. Tapos sa huli, ano makukuha mo? Isang plake, isang medalya, ilang stickers, at matinding pagod. Bukod pa roon, maraming tayong nababalita ang aksidente na nangyayari sa ganitong mga event. Minsan, hindi lang ang mga rider ang naaapektuhan, pati mga inosenteng motorista at mga taong wala namang kinalaman ay nadadamay. Kaya talagang hindi ko nakikita ang sarili ko nasasali sa ganito. Pero, nagbago ang pananaw ko. Ang sinalihan naming endurance ride ay kakaiba. Hindi lang ito tungkol sa bilis o sa paghabol ng oras. Sumali ako dahil gusto kong maintindihan kung bakit napakaraming riders ang nahuhumaling sa endurance. Gusto kong maranasan mismo kung anong pakiramdam at kung bakit marami ang nagsasabing once you finish one, you'll never be the same. Isa pa, marami sa mga kaibigan at kasama ko sa grupo ang sasali rin. Kaya napagdesisyonan namin gawing iba ang karanasang ito. Imbis na tatuhin ito bilang isang karera, gagawin namin ito isang malaking group ride. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ako nakumbinsing sumali ay ang ruta. Ang destinasyon ng event ay ang Zamboanga Peninsula, kabilang ang Zamboanga City. Isang lugar na matagalan namin gustong marating pero hindi pa namin napupuntahan. Sa kabuuan, tatahakin namin ang mahigit 1,500 kilometers na kalsada. Isang napakahabang biyahe na siguradong susubok hindi lamang sa tibay ng aming motorsiklo, kundi pati aming disiplina, konsentrasyon, at pisikal na kondisyon bilang mga rider. Kaya bago pa dumating ang araw ng biyahe, pinaghandaan namin ito ng mabuti. Hindi lang ang mga kondisyon ng aming mga motor ang inayos, siniguro rin naming handa ang aming mga sarili, kompleto ang safety gear, maayos ang mga gamit, at handa ang isip at katawan para sa hamon na aming haharapin. Bago dumating ang araw ng ride, matinding pagulan ang naranasan sa Mindanao. Hindi man direktang tinamaan ng bagyo, naapektuhan naman ang ilan sa mga rutang dadaanan namin. At ang iba ay pansamantalang isinara dahil sa pagkasira. Kaya sa araw ng ride, inanunsyo ng organizers na hindi na matutuloy ang Peninsula at Marawi routes. Sa halip, gumawa sila ng panibagong 500-kilometer route na siyempre, ikinadismaya ng grupo. Marami sa amin ang nag-leave sa trabaho, gumastos at naghanda para sa mahabang biyahe. Ang expectation namin ay makakarating kami ng Zamboanga. Kaya naman, napagdesisyonan namin na kahit hindi matuloy ang original route ng event, itutuloy pa rin namin ang aming plano. Nung una, sumubay muna kami sa bagong ruta papuntang Cotabato City. Pero matapos nito, humiwalay na kami sa official route at tinahak ang sarili naming daan patungo sa Zamboanga Peninsula. Dito na nagsimula ang tunay naming adventure. Pero ito yung sinasabi nilang daan na passable na. So, sa mga nag 500 kilometers na endurance ngayon, ito po yun. Nagdaanan namin ang bayan ng Malabang, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha. Dito namin unang nakita ng malapitan ang epekto ng malakas na ulan. May mga bahagi ng kalsada na bahang-baha, maputik at may mga nasirang daan.
pwede naman itong daanan, pero kailangan lang talagang mag-ingat dahil sa kondisyon ng kalsada. May bahagi rin dito na nahaharangan ng malalaking truck, kaya medyo natagalan kami. Mabuti na lang tinulungan kami ng mga lokal at pinauna ang aming mga motorsiklo. At nung akala namin nakalusot na kami sa matinding delay, ay dito naman nasiraan ng motor ang isa sa aming mga kasama. So ayun, nag-overheat yung motor ni Kaptopski. For some reason, I think yung coolant niya tumataga, so nag-overheat. Hindi ko alam kung anong lugar na tong napuntahan natin. So ang ginawa natin is sinaantay lang natin na lumamig yung motor niya and see kung umandar pa at makaya niya hanggang Pagadian lang. In the meantime, while we are waiting, ito yung pagkain na nabili namin along the way. Ang tawag dito is pastil. Originally ginawa to ng mga Muslim, and I think it is popular na rin sa Luzon. So ito yung mga budget meal at madaling ibaon ng mga klase ng mga pagkain. So kumbaga sa Luzon, adobo, di ba? Ito tawag dito is kagikit. Parang shredded siya na manok, kasi hindi ko makain ng mga Muslim ng baboy. So shredded na manok, ewan ko kung paano nila niluto, and then isang cup na kanin, tapos nilalagay nila yan dyan. Tapos ganito na ang pagkain, nabalot sa saging. Sobrang convenient baunin, kasi pakakain mo tapon sa basurahan. That's it. Biodegradable pa, kamalasa, pantawid gutom, lalo na pag mga ganitong mga biyahe na natitigilan kayo sa mga lugar na walang makainan, di ba? So ito yung pastil. Dito mas lalo kaming naantala. Wala kaming mahanap na mekaniko at wala ring talyer na may piyesang kailangan para maayos ang motor. Siguradong aabutan na kami ng gabi sa daan at malaki ang posibilidad na hindi kami makakarating sa aming destinasyon sa oras. Medyo kabado ang grupo dahil hindi kami pamilyar sa lugar. Marami rin kaming naririnig na payo na iwasang huminto sa lugar na ganito. Pero dahil sa sitwasyon, wala na rin kaming ibang choice. Mabuti na lang may isang kapatid na Muslim na nagpakilalang si Konsehal Lindy Mambataw. Tinulungan niya kaming makahanap ng pwedeng pagkaargahan ng motor hanggang Pagadian City. Binigyan pa kami ng snacks, isang simpleng bagay pero malaking tulong sa amin sa oras na yon. Sa totoo lang, hindi namin in-expect ang ganitong kabaitan. Isang patunay na sa kabila ng pagkakaiba ng ating paniniwala at relihiyon, may mga taong handang tumulong at magpakita ng kabutihan sa kapwa.